Kumpiyansa ang prosekusyon na epektibo nilang nailatag ang mga ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD sa ICC. Sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing ngayong araw, pagkakataon naman ng defense team para gibain ang mga paratang. Yan ang agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb, live pa rin mula sa The Hague, Netherlands. Pinky, ano na ang argumento naman ng kampo ng dating Pangulo? Actually, nakakatapos lang ng first session ngayong araw para sa defense na ilatag ang kanilang ebidensya. Real-time natapos ito pero sa mga nanonood sa social media channels ng ICC ay nagpapatuloy pa rin ito dahil nga sa 30-minute delay na standard dito sa pagpapakita ng pagpapalabas ng hearing. Samantala, tiwala naman ang Filipino lawyers ni FPRRD na kayang depensahan ni Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang dating Pangulo. Gaya ng sabi ko kanina, ito kasi yung araw ng kanilang submission of evidence para sa depensa. Inaasahang ilalatag ni Kaufman at ng ilang miyembro ng kanyang team ang mga ebidensya na magpapatunay na walang basehan ang Crimes Against Humanity charge laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. All praises ang Filipino lawyers ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging opening statement ni Attorney Nicholas Kaufman noong Lunes. Kaya't wala silang duda na kayang gibain ni Kaufman ang mga paratang ng prosekusyon at ang mga abogado ng drug war victims laban kay Duterte. Sabi nila, kung patas lang ang laban, siguradong denied ang confirmation of charges laban kay FPRRD. If this is purely a judicial process, we are very, very confident. But is it? For you, is it just purely a judicial process? It is not. In the first place, how did the former president get here? Yan ang problema dun. So yun talaga ang and plus the fact that the politics have played a huge role in bringing him here, as well as how the ICC had gathered evidence in the Philippines. Matatanda ang maging si Kaufman, tinawag na grievously misplaced at politically motivated ang asunto laban kay Duterte. Bagay na hindi katanggap-tanggap sa mga abogado ng mga biktima. Is a conspiracy of the BBM administration with he is imputing a conspiracy between the BBM administration and the ICC. But the investigation here in the ICC started in 2018. Who was the president at the time? It was Duterte. And the preliminary investigation started in 2021. Duterte was still president. So it's his presentation actually which is political. Patuloy naman ang pagkwestiyon ni Attorney Salvador Panelo sa jurisdiction ng ICC. Kaya't may pinag-aaralan siyang ibang strategiya. Kasi until now it's still pending appeal eh. Diba? Wala pa silang final resolution. At saka kahit nagkaroon sila ng resolution na may jurisdiction sila, I will insist that it has no jurisdiction because of the principle of complementarity. How will you do that? How will you insist? Wala tayong magagawa. Maybe you can go to the United Nations. Is that an option? As far as I'm concerned, it is. How do you do that? Yan, hindi ko What's pa the alam kung procedure? paano. Hindi ko pa alam. We will have to study it. Samantala, sinagot na rin, Corina, ng OTP ang alegasyon ng 18 Marines na pinondohan daw umano ni dating Congressman Zaldico at dating Senador Antonio Trillanes ang investigasyon ng OTP. Ang sabi nila, sariling budget ng ICC ang ginamit nilang pondo para sa kanilang investigasyon na aprobado ng Assembly of States Party. Independent nila ang kanilang pangongolekta ng impormasyon at kanilang sinusuri ang kredibilidad ng testimonya ng mga witnesses. Dagdag pa nila, importante daw protektahan ang integridad ng operasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga biktima.
testigo, gayon din ang mga nakakasalimuha ng kanilang opisina. Kahit si Attorney Gilbert Andres, isa sa mga abogado ng mga biktima, sinabi niyang fake news at disinformation ang mga alegasyon. So Corina, natapos na yung first session sa courtroom at ilan sa mga sinabi ni Kaufman ay tila cherry pick yung mga pinakitang speech ng prosecution kung saan idinidiin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. Sabi niya tila in-ignore ng prosecution yung ibang mga exonerating evidence tulad ng mga parte ng speech kung sinasabi ng Pangulo na importante ang law and order. So ilan pa sa mga laman ng naging first session na yan, ibabahagi sa atin ng ating kasamang si Kevin Manalo maya-maya lamang. Corina, balik sa'yo. Pinky, ano na ang kasunod nito? Hindi ba ito tulad ng ibang mga court hearings na kung hindi pa tapos ang sagot ng depensa, ay bibigyan pa sila ng karagdagang araw? You mean today they ended their defense? No. Today, there are going to be 3 sessions. The first session has already ended. There's a 30-minute break. Pagkatapos niyan ay matutuloy yung submission of merits ng defense sa second session. Ngayong araw din yon. After that, there's gonna be another 1 hour and a half break. That's the lunch break. At magkakaroon ng third session at doon magpapatuloy pa rin ang submission of merits or ilalatag muli ng depensa ang kanilang ebidensya. So, ang ibig sabihin, Pinky, today, matatapos today. Hindi na sila bibigyan ng pagkakataon, halimbawa, magpresenta pa bukas. Dahil bukas, iba na ang schedule na dapat mangyari. Actually, Corina, kahit bukas meron pa silang first session sa continuation ng kanilang submission of merits. Pagkatapos nun, magkakaroon ng closing remarks from the 3 groups, the prosecution, the CLRV o yung mga lawyers ng mga biktima at gayon din ng defense. Kaya ang sabi ng mga abogado ng mga biktima, sina Attorney Masida, Attorney Gilbert Andres, Attorney Joel Butuyan, ngayon pakikinggan nila intently ang mga ilalatag na ebidensya ng depensa para sa kanilang sagot sa kanilang closing arguments naman bukas. That's Friday. Ayan. Okay, maraming salamat, Pinky Webb, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.